Eto si Attorney Maria Cristina Conti, yung sa ICC Assistant Counsel, yung laging nasa Quadcom, yung nagsasalita doon. Etong paliwanag niya kung ano nga mangyayari sa mga nangyayaring testimony ni Garma tungkol sa EJK. At least mapakinggan sa court. Pero yun po ang laging sinasabi ng mga abogado, parang okay, sige, papakinggan, pero kung wala kang ebidensya ipapakita, wala yan. That will not stand in court. So, paano po kaya ang best way to go around this po? Dapat may mapakita na documentary evidence ba or something, yung mga sila Garma, si Espinosa? Depende sa sasabihin eh. Kasi kung ang sinabi nila ay pinag-meet up ko sila, pinagkakalala, wala naman yung picture muna tayo. Pagpirmahan tayo na, ayan katibayan, nag-meet tayo. May ibang testimonya na intrinsically ay testimonya lang. Kumbaga, nasa salita mo lang. At yan ay, syempre, masisira yan ng he said, she said. Sabi ng iba, hindi totoo yan, ganun. O kaya, testimonya ng iba na, nandun ako, hindi naman sila nag-usap eh. Parang ganun. Pero pwede din magkaroon ng dagdag testimonya. Katulad ng CCTV, meron bang, di ba, kung sasabihin nyo, nag-meeting sila sa restaurant, wala pa palang restaurant tong panahon na yun. Yung mga ganong dagdag na testimonya. Sa statements kasi ni Garma, wala pa yung mga ganong detalye. Kaya siguro mas mainam kung yun nga, mahayaang mapakinggan pa further. At kung sakasakali, depende sa sasabihin niya, dagdagan niya. Pero may iba na sa testimonya niya na hindi kailangan ng, kumbaga, yun na yun. Ben, damay pa rin si Garma. Damay pa rin yan, pero feeling ko, baka bawasan kung ano man magiging, kinalaman dito. Pwedeng gano'n na mangyayari dyan. Kasi umamin na siya eh. Tutulungan na siya ngayon ng Quadcom. Pero damay pa rin siya. Kailangan pa rin niya pagbayaran lahat. Pero tutulungan na siya ng Quadcom dyan kung paano. Yan ang magiging realidad dyan. Yung sinabi niya, katulad ng reward system. In fact, ang sinasabi niya, secret ito. May kumbaga sa gitna ng lahat ng ito. Diba? Ang undertone nito, hanapan mo ko ng tutulong, ganyan, na labas pa sa PNP system. Mga underground itong operation ito, itong reward system. Kaya medyo sa loob-loob niyan talagang hindi yan dapat naka-public. Walang magpipirmahan dyan. And even if may picture minsan, di ba ma'am, parang, wala, nagpicture lang kami, may nagpa-picture lang sa akin. May mga ganong statement usually. Pero ma'am, may I get your comment lang din po dito po sa sinabi ni Attorney Salvador Panelo, ang dating Presidential Legal Counsel ni former President Duterte. Sabi niya, there's no such animal as FPRRD giving reward money in exchange for killing a drug lord. Deny pa more, Panelo! Panelo? Uli na! Uli na kayo! Deny pa more, Panelo. Diyos ko, hanggang kailan ka magdi-deny? A dealer or a pusher. Ayuwi! Or a drug addict. Noong nagdeklara daw po ng war on drugs si dating Pangulong Duterte, ito ay para lamang ma-pursue yung prosecution at pagpapakulong ng mga nasa likod ng droga. Your comment lang po, ma'am. Grabe yung nila. Grabe yung spin. That's not what we heard in the past 6 years. Ang sabi niya, patayin. Kapag nakapatay kayo, at saka sabi pa nga niya nakapatay kayo kasi nanlaban. Ako bahala sa inyo. Pero may isang punto pa nga siya na, ang sabi niya ay, alam niyo, pag walang baril, bigyan niyo ng baril. Tapos, pag baril lang, yung ganong level na, totoo, pwede niyang balikan at sabi, joking lang ako. Yan naman talagang ginagawa ni Digong ngayon eh. Mga pabiro lang daw yun. Siyempre yung mga DDS, tuwang-tuwa naman, nagbibiro lang naman noon si Digong, kay Tatay Diggs, yung mga siraulo talaga. Kung naman sinabing patayin kayo lang, sabi ko patayin yung mga drug addict. Pero it was clear, it was a directive. Kaya yung sinasabi namin, dalawa yung layers. Actually, 3 ang layers ng participation ni Duterte dito. Una,
direct participation, yung pagbibigay ng rewards money, definitely hindi niya aaminin yan. Sa ngayon, hintayin natin, baka malay nyo, minsan iba-iba yung sinasabi din, ano? Sabi ko nga, kung nagagamot man siya, kasi parang may sakit na, kung nagagamot man siya, sana may truth serum yung, at minsan, sabi na lang na, actually, itong nangyari. Pangalawa, yung level ng participation niya is through his statement. Diba? Yung statements niya na, akong bahala sa'yo, akong in charge, sa ganyan. And pangatlo, yung being head of the PNP and doing nothing about it. Yung may responsibilidad siya. Pwede kasing kung sino ang pinuno. Tingnan nyo. Andali. Tingnan nyo. Tingnan nyo si Digong. Ano ba ito masum? Masusum pa ba ito? Hindi na ata ito masusum. Full screen ka muna. Ayun o. Hindi na kontrolado ni Digong ang kanyang katawan, no? Hindi na niya mas straight. Tinataas lang yung kamay ni... Sino nga to? Ang pangalan nito? Nakalimutan kong pangalan. Si Rodriguez ba to? Si Vic to. Tignan nyo, umihi na si Digong. Umihi na sa pantalon niya. Kita niya? Kita niya may bilog na pula? Yan na. Wala na. Ginagamit na lang talaga. Pio, shout out. Wala, ginagamit na lang talaga si Digong ng mga mga tao niya, mga anak niya. Patanda na si Digong. Wala na. Hindi na nga niya makontrol kung pag-ihi niya. Hanip yan. Totoong picture yan, Ben, ha? Hindi yan edited. Hanip yan. Umiihi na si Digong sa pantalon. Hindi pa nila chinek. In-upload pa talaga nila. Diyos ko, masabi lang na si Vic, hindi na lang hinati. In-edit nila sana. Hinati nila sana para hindi nakita yung ihi. Upload agad. Diyan kayo magaling. Kawawa ang mga DD shits, oh. Yung Digong nila, wala na. Matanda na eh. Ano ba bang i-expect nila dyan? Kung kitang-kita yung bilog na yan, ihi yan. Ewan ko sa inyo, mga nauuto na naman kayo. Yan, balik tayo dito. Ay, nako kayo. Pauto pa more! Pauto pa more. Let's go, balik ulit. Wala na ang Digong dati. You knew and you should have known. Then you did not do anything. Wala kang ginawang investigasyon. Wala kang ginawang pag-usisa man lang. Liable ka na rin to some extent. Kaya yung ganung layers of participation, nandyan yan. I don't think he can deny. He can deny he made the statements, yeah. Hey, come on! He cannot deny this one, yung sinasabi ni Garma, is his direct participation. Yan. Layered ang kanyang role dito sa War on Drugs. Kaya kung magde-deny na rin naman siya, i-deny niya na yung lahat. That he was directly involved, that he made the statement. Wala na, ICC. Sabi nga talaga, ang pinakasabi nga daw, di ba? Bago matapos ang taon, may warrant, magkakaroon na ng warrant. So, yun ang pinaka-ina-expect na ng lahat. Pag dumating ang warrant ng ICC, hindi na makakahabol sa pagka-mayor itong si Digong. Ang problema na muna siya. He did not investigate. Okay. So, kahit i-deny niya itong isang bagay, may iba kang angulo na pwedeng ipokol. Yes. Oo. Manununtok daw, attorney. Si Senador Bato. Si Bato ba yan? Opo. Kay Kerwin Espinosa daw. Okay. Akala ko kami. Ay, hindi. Boxing lesson. Pero si Bato, ang hirap. Ingat siya kasi, tingnan yun, makikita yung ano dyan eh. Yung tendencies niya, yung proclivities niya. Yes. Na, ganun ba siya bilang tao? So, papaano yun? Oo. Manununtok? Dahil gumagawa daw ng kwento si Kerwin, talaga ba? Masyado ka ng defensive ba to? Ha? Iligan yan ang hindi guilting tao. Nung panahon ng War on Drugs, may sasabihin, ito po, addict, suntukin niya, bubugbugin niya. May video nga kami mga pinalabas eh. At nagbumura siya dun sa mga video, sa isang video na ipinakita dun sa Quadcom, dun sa presentation. Ganito yung
character nila, ganito yung pakikitungo nila. Kaya yung overall sentiment ng police, whether inutusan sila or naengganyo na pumatay, ang sentiment nila, tama lang to, sabi ng presidente. Violente dapat tayo. Pinirsuade ang mararamdaman. Opo, okay. So ma'am, ang status ng ICC investigation ay hindi pa natin sure kung trial na ba? Ganun po ba? Hindi pa sinisignal yung start ng trial. Kaya lang yung pagit ko nga, inasahan namin na una, mag-a-assess sila ng kanilang ebidensya. At the end of the year, laging may ganong assessment. At the end of the year, assessment. Sige. Diba tayo? Anong ebidensya natin? And it could signal a shift. Na parang, mukhang ready na tayo. It is not the quantity, but the quality of the evidence. Yan. So kahit marami na silang nakausap, hindi ibig sabihin, sapat na yon. So ang kailangan, hinahanap nila kasi yung nexus o yung connection ng patayan on the ground. Wala naman si Duterte dun doon sa pinakamataas. Sa pinaka-responsable. Sinong nag-utos at sino ang may kapangyarihang magpatigil ng mga patayan. Yung nexus na yon, medyo mahaba. Right? Pero pumasok na si Ruina Garma na nagko-connecta dun sa patayan. Kapag sabi ng ICC, ready na tayo for trial, ito na mga witnesses natin, yun na ang simula. Pero ito pala lagi kong sinasabi na anytime, maaring bumaba at lumabas itong warrant of arrest laban kay Duterte. May ganun na kaming pakiramdam, may ganun na kaming inaabangan dahil yung patungkol sa kanya, kahit pa bago magsalita si Garma, marami ng ebidensya. Kaya yung warrant of arrest, very timely. Bago pa magkagulo-gulo pa tayo sa eleksyon. Mamaya, makaupong mayor. Ang isang worry kasi namin, kapag in-implement yung warrant of arrest, sabihin na natin na sumunod yung PNP. Sila naman ang mag-execute yan. Parang mangyari kay Kibuloy. Problema lang, dahil sabi niya, hindi siya pahuhuli ng buhay. Ay, feeling ko, di naman ito lalaban si Digong. Puro yabang lang naman to. Baka mamaya magkaroon ng stand-off sa pagitan ng police at ng mayor ng Davao at ng private army. O ng mga ng local police. Yung pa yung worst. Kasi ang local chief executive medyo may control sa local police. So, para iwasan yun, bilang private citizen, ito na yung pinakamainam na pagkakataon na maimbita siya or masamon or maisuhan na ng warrant of arrest. Warrant na yan! Apo. I-warrant nyo na si Digong para matapos na to. Umattend na siya. Mag-explain na siya. Tingnan natin. Kasi pag pumunta si Digong, sasama na yan si Bato tao si Bongo. Automatic na yan. Si Padilla, sasama yan. Yung mga alipin ni Digong. Yung mga attack dog si Digong, talagang susunod yan. So malapit na nga talaga ang ending ng lahat. Dahil sa malaking nuclear bomb ni Ruina Garma, nawindang na. At nag-meeting na yan sigurado. Paano natin tululusutan? Si Leonardo, inaabangan ko baka tumakas na yan. Ay, Shiro, shoutout sa'yo, Shiro. Thank you, Shiro, sa pag-drop by. Ayun nga ang problema dito Baka tumakas na si Leonardo. Nasakto talagang wala si Leonardo nung nagsalita na si Ruina ng katotohanan di ba? Paano kung nandun si Leonardo? Gulat siya. Umamin si paano ko tululusutan? Ay, eto po ngayon. Abang-abang sa ICC, abang-abang sa Quadcom, abangan nyo si Kerwin at si Bato, si Bongo at si Ruina, ang dami, si Duterte, ang daming ganap. Next week na naman po, another day, another week na naman. Kita-kits tayo. PJTV nga po pala ito, ako Boy Kulot, pero hindi salot, kagaya nila Duterte, Bato,